Good morning ka-coffee, Luzon, Visayas at Mindanao. Nandito po tayo ngayon sa Tacloban. Alam mo ka-coffee, no? Nung tinamaan ito ng Yolanda, nandito din ako. Dahil na-assign ako dito, no? Almost a month kami dito nagtrabaho, no? At nakita natin kung gaano na-devastate, gaano nasira itong Tacloban. Pero a few years after, nakita mo ang laki ng development, ang laki ng pagbabago dito sa Tacloban. At even yung mga flood control projects, ang gaganda. At pansinin mo, sa social media, halos wala kang makikita na nagrereklamo, substandard itong project na ito, ito ghost flood control projects na ito. Samantalang yung ibang mga probinsya, shoutout sa Davao, ang laki na ng budget dyan bakit matindi pa rin ang pagbaha? Dito sa Tacloban, maganda ang mga drainage system, maganda ang mga flood control projects. At nang isang araw, minsan, narinig ko ito, pinag-uusapan namin, no? Meron daw isang politiko na kinikwestiyon daw si Romualdez, bakit daw may mga flood control projects dito sa Tacloban, hindi naman binabaha. Ang sagot dyan, exactly. May flood control projects, ginastos, ginawa ng maayos, kaya hindi binabaha. That's the point. Alam mo ka-coffee, iniikot namin yung ilang magagandang projects dito. Tingnan ninyo. In fairness sa DPWH Region 8, maganda po yung kanilang ginagawa dito. Panoorin natin ka-coffee, ang gaganda ng mga projects dito na nagbibigay na po ng benepisyo sa mga kababayan natin dito mismo yan sa Tacloban. Ka-coffee, nakikita nyo, ito yung ginagawang bagong airport dito sa Tacloban. Napakaganda nito pag natapos yan. Yung first 3 phases po niyan, ang gumawa niyan ka-up. This time po, ang magkukontinue na itong DPWH. In fairness dito sa Tacloban, no? Magaganda yung mga programa dito ng DPWH. At bibihira ka makakita. Actually, wala nga nagre-report ng ghost projects dito sa Tacloban. Samantalang ibang probinsya, naku po, epicenter ng nakawan. Yung nakikita nyo ka-coffee, ito yung tinatawag na causeway dito po sa Tacloban. No? Mula sa Tacloban downtown, papunta po sa airport. Ideally kasi, dapat 10 minutes lang yung biyahe. Pero ngayon, dahil wala pa po itong causeway na to, ongoing pa yung construction, 45 minutes pa po yung biyahe nila. Pero once na maging operational na po yan, itong causeway na to, magiging 10 minutes na lang po yung biyahe mula sa Tacloban downtown papunta po sa airport. 'Di ba? Napakaganda. Ganito sana kung hindi na nakawin yung programa, hindi na nakawin yung budget. 'Di ba? Ginhawa yan para sa mga residente. In fairness sa DPWH bumabawi. Ito po i-project po ng DPWH dito po sa Region 8. Yung causeway na yon ka-coffee, actually hindi lang siya hindi lang siya daan Malaking protection din po siya laban sa pag-apaw ng tubig mula sa karagatan. Kung nakikita niyo po yung building na to, 'di ba? Mataas po yan, isang palapag po yan. During the Yolanda, kapiranggot na lang po yung naiwan diyan. Ibig sabihin ganyan po kataas yung tubig. So itong causeway na yan, hinaharangan niya na yung tubig laban sa pag-apaw, at the same time napapabilis na rin po yung pagbiyahe ng mga residente. Nakatutuwa ka-coffee, no? Small world talaga. Si SG Salceda, nakita natin mismo dito sa MacArthur Landing. Naku, solid pala ito, nakikinig sa atin At mahal na mahal ang ating presidente. Sir, anong masasabi niyo po sa pamamalakad po ng gobyerno natin ngayon? Ngayon yung pamamalakad ng ating Pangulo kasi yung magandang yung pamamaraan niya. Ngayon yung administrasyon Marcos o BBM kasi yung flood control iyan nabuwag kasi yung mga kurakot palang hindi na matuloy-tuloy yung pangnanakaw sa taong bayang pera. Importante na bulgar, no? Importante na bulgar. Kasi yung presidente natin matalino at mapagmahal sa bayan kasi yung mga ginagawa niya purong kagandahan yung ginagawa. Sir, ano naman masasabi mo sa mga bashers na kahit anong gawin ng presidente laging masama si PBBM? Kahit anong mga bashers ang ginagawa ng BBM, wala yan kasi hindi sila magtatangumbay ng taong mga kasama nila. Yung ating presidente, tuloy-tuloy nating pagsuporta kasi magandang yung ginagawa sa ating bayan. Sa mga nagsasabi na yung Tacloban daw, yung Leyte, probinsya na raw po yan ni PBBM at ni Romualdez, hindi raw pumapaganda. Nagkakamali po kayo dyan. Sabi nila, ang papangit ng kalsada dyan. Mga palpak yung infrastructure projects dyan. Nagkakamali po kayo dyan. Inikot po namin yung ilang proyekto, ilang programa po ng gobyerno dito at ng administrasyon ni PBBM at makikita mo yung improvement, yung development. Ang ganda po ng mga kalsada, ng mga flood control projects, mga infrastructure projects, coastal roads, magaganda po at pakikinabangan na po ng iba pang mga residente ng Tacloban at ng Samar, at yung iba po ini-enjoy na po nila yan. Ka-coffee, ito naman yung Tacloban Palo Diversion Road with drainage system na. Alam mo ka-coffee, no, bukod sa magandang kalsada, dito po iniimbak yung tubig para hindi na pupunta sa mga communities. In short, may iwasan po natin yung pagbaha
Kasi iniipon niya yung tubig hanggang mapupunta na lang po ito sa karagatan. Maganda yung style na ito ka-coffee, no? Hindi lang daan, at the same time parang reservoir na rin siya. Ayan, no? Yung tubig na pumapasok dyan, dyan po naiimbak yan. So hindi agad-agad napupunta sa mga communities. In short, nakokontrol natin yung tubig na lumalabas para maiwasan natin yung flash floods o mabilis na pagbaha sa isang lugar. Again, Marcos administration yan, ha. Baka angkinin na naman ng mga dealers yan. Baka sabihin nyo sa inyo na naman yan. O hindi pa po tapos ang construction. Ayan, o. Sila kuya, o. Nagko-construct pa rin po, ongoing pa rin po. At pag natapos na ito, mababawasan ng traffic. Hoy, DPWH, ha, Region 8, ha, in fairness, ha, magaganda po yung ginagawa ninyo dito sa Leyte. Alam mo ka-coffee, isa sa pinakamagandang programa dito, itong seawall na to, malapit sa MacArthur Landing. At napakahaba po niyan. Mula Tacloban hanggang Tanawan po yan, yung ating bayan, no. During the time na bago tumama itong Yolanda, open space lang po yan, open lang. Walang ganitong harang. Pero ngayon napakahaba, tapos na po yan. Oh, hindi lang kay Digong yan, ha. Multi-year projects po yan. At DPWH po ang nagpagawa niyan. Malaking bagay yan kasi ito nagiging attraction na rin ito. Dito nagja-jogging yung mga tao, nagwo-walking sila kasi mahaba ito sa gilid dito ng dagat, eh. At the same time, protection laban sa storm surge. Malinis at malalapad po yung mga kalsada dito sa Tacloban. Malayo-malayo po sa ibang mga probinsya. Hindi pa natin sinasabi, no, na angat na ito sa ibang probinsya, pero makikita mo yung development knowing na talagang binayo ito ng malakas na bagyo ng Yolanda noong 2018.